always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang pamagat po ng aking topic ko po ay conform to the will of the Lord. In this verse, the servant of God, Apostle Paul, tells us, be steadfast, be unmovable, and always abounding in the work of the Lord. No? Dito po sa verse 6 na po na ito, sa verse po na ito, si Apostle Paul po ay hinahamon tayo na magpatuloy at tumago sa gawain ng Panginoon. So, hindi na po ako magkapaligid-ligid sapagkat meron na po ako 20 minutes. Number 1, we must be steadfast. Okay? Apostle Paul steadfastly preached the gospel of Jesus Christ our Lord. Hindi lang doon sa supernatural vision ng calling sa kanya ng Panginoon, kundi yung nagkaroon siya ng calling sa Panginoon, nandun yung burden niya, nandun yung compassion niya sa mga kaluluwa. Kaya sabi ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians 9:16, woe unto me if I preach the gospel of God. Sa aga ko kung hindi ko ipapangaral ang salita ng Panginoon. Tayo po mga Bible student, yan po kaya yung magiging isa sa mga prinsipyo natin sa pag-ilibot natin sa Panginoon. Meron ka bang habag sa mga kamag-anak mo? Meron ka bang habag sa mga kaibigan mo? At meron ka bang habag sa magulang at sa kapatid mo na sila ay mapupunta ng impyerno? Kung meron kang ganyan compassion sa kanila, ayun pa lamang dapat ka nang maging matag sa gawain ng Panginoon. At tapusin yung portion na kinuha mo sa ating Panginoon. Alam niyo minsan meron tayong kapalpakan sa gawain, hindi po ba? Minsan po meron tayong kapalpakan sa gawain at nagdadato po tayo ng deserve sa Panginoon. Pero be steadfast, tumingin lang po tayo sa Panginoon. Kung minsan naman, nawawala na tayo ng kagalakan sa gawain kasi nasawa na tayo. Sunday morning, Wednesday prayer meeting, service na naman. Pero huwag tayo manghihinayang sapagkat sa fellowship, sa salita ng Panginoon, dyan tayo nagkakaroon ng kalakasan. Kaya be steadfast at tumingin lang po tayo sa Panginoon. At hindi lang yan. Kung minsan nawawala ng kagalakan natin, syempre di ba, kapag minsan always tayo nagpe-fellowship, yung kagalakan nandoon. Pero hindi mo masabi na every fellowship na nagadaos tayo doon yung kagalakan. Nawawala din yan, lalo na kapag meron kang trials, meron kang mga sinful nature na inaalagaan sa sarili mo. Pero sabi ng Panginoon, huwag mawala yung kagalakan sa puso mo. Be steadfast at tumingin ka lamang sa Panginoon. At ito matindi, di ba? Minsan, nasisigawan tayo ng ating pastor. Alam po yan bawat isa sa inyo. Nasisigawan tayo, napapagalitan tayo. Yung pastor ko, pag nagalit sa amin yan, ay hindi pa pwede. Hindi pwede ako kung hindi tumingin sa Panginoon. Amen? Kaya, yung pastor po, yung mga lingkod po ng Panginoon, yan po yung mga blessings sa atin. Pastor Dito, Pastor Amelian po yung isa sa mga teacher po doon sa Bible Institute. Kaya yung mga pastor po natin, yan po yung mga ginagamit ng Panginoon para baliin yung ating masamang attitude. Yung will natin, yung matigas na puso natin, kaya nandyan po sila para pangalagaan ka. So therefore, we must submit ourselves